meron po ba ang Diyos? Ganun ang buhay namin, ganun lang kami mawawala dito sa mundo. Mga ganun, kasi sobrang hirap po talaga yung naranasan po namin. Sa buhay ng karamihan, kahirapan ang mahirap labanan. Tunghayan natin ang totoong kwento ng isang pamilya na sinubok ng kapalaran, pagsubok na tila ba binagsakan ng langit at lupa. Isang kwento ng luha, sakit at kawalan. Ngunit higit sa lahat, isang kwento ng pananampalataya, katatagan at pag-asa. Dati ko pong buhay ay sobrang hirap po talaga. Baon po kami sa utang, nakautang po kami sa iba't ibang lending company at iba't ibang mga tao po. Para lang po masapatan yung pagkain, mga kakailanganin po sa buhay. Hindi lang sila basta salat sa pera, kundi salat sa pag-asa. Wala po kaming trabaho ng mister ko or kahit na nga po sana tagahugas lang sa mga kantin, wala po talagang tumatanggap po sa amin. Dahil di po kami nakakapagbayad ng utang, ay pinapatawag po ako sa barangay. Babalik-balik po yung mga naniningil po sa amin at dumarating po yung time na minumura ka nila dahil di ka na makabayad. Kung minsan po, yung magamit po namin, gaya ng mga damit ko, binibenta ko na lang po para makabayad po ng utang sa sobrang hirap po. Maging ang kanilang anak ay hindi nakaligtas sa matinding hagupit ng kahirapan. Sa murang edad ay inagaw na siya ng gutom at kawalan. Malalako pa nga po noon, bata pa talaga yung anak ko. Dinidede po niya yung kanin na pinakuluan po. Kung minsan wala pa pong pambili ng asukal, kahit po mga pambili lang ng bitsin na piso, wala, mga ganun. Ganun po kahirap yung buhay po namin talaga dati. Umabot ng dekada ang ganitong uri ng kanilang pamumuhay. Isang dekadang puno ng paghihirap, gutom at mga gabing walang kasiguruhan kung may bukas pa bang darating. Sa bawat pagpatak nga ng mga luha ni Sister Marjorie, ito ay may halong awa at matinding habag dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya. Doon na lang sa gilid, iiyak na lang po para maibsan man po yung sakit na mararamdaman mo bilang magulang na di mo man lang maibigay yung gusto ng anak mo. Yung wala ka man lang taong matakbuhan, ganun, wala man lang tumulong sa'yo. Kaya yun po yung pagkakaalam ko po noon na wala na mangyari sa buhay namin, sa pamilya ko na ganun na lang kami, na isang kain, isang tuka. Ganun lang buhay namin, ganun lang kami mawawala dito sa mundo. Dati po, sabi ko na meron po ba ang Diyos? Di po ako naniniwala na meron pong Diyos dahil nga sa hirap ng buhay na dinanas po namin. Sa tindi ng hirap ng buhay, tila pati pananampalataya ay unti-unting naglaho sa kanyang puso at dahil dito ay mas lalong tuminti ang dagok sa kanilang buhay na tila wala ng tinig ng pag-asa dahil si Sister Marjorie ay nagkaroon pa ng sakit at karamdaman. Dumagdag pa po na nagkasakit po ako. Nararamdaman ko po na sumasakit po yung tagiliran ko, lumalaki po yung tiyan ko. Napagkamalan po akong buntis kaya nagpa-check up po ako. Ang sabi po ng doktor na meron daw pong bukol sa matris ko na kung hindi ko daw po yun ipapa-opera ay magiging cancerous at ikamamatay ko daw po. 5 years ko pong ininda yung sakit ko po na yun. Pag sumakit po siya, di po ako makaihi. Namimilipit ako sa sakit, pati po sa hindi po regular din po yung menstruation po. 6 months bago ako datnan. Kahit gusto kong magpa-opera, walang pang-opera. Kasi mga mahal po yun eh, private po yung mga ganong doktor. Kaya ang alam ko po talaga is
mamatay po ako, hintayin ko na lang yun kasi wala na po akong alam na solusyon para po gumaling po ako sa aking sakit karamdaman. Halos tanggap na ni Sister Marjorie na doon na magwawakas ang kanilang buhay sa gitna ng gutom, luha at walang katapusang paghihirap. Ngunit ika nga, ang pinakamabigat na bagyo ay may hangganan at ang pinakamahabang gabi ay may umaga. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay nga ang hindi kayang patayin ng kahirapan at iyon ang pag-asa. Nagbago po ang buhay po namin nung mapanood po namin ang Lingkod ng Diyos, Apostol Renato D. Carillo, sa telebisyon po ng kapitbahay po namin na pinapanalangin po pala niya lahat ng mga tao na gumanda yung buhay, gumaling sa mga sakit karamdaman, at meron pang pag-asa sa buhay dahil ang Diyos po ay buhay. Nagpatuloy po ako sa panonood, sa turo't aral po ng Lingkod ng Diyos, sa Facebook, sa YouTube. Alam na alam ko po na siya po ay lingkod po ng Diyos, na sa bawat pananalangin niya, bawat sinasabi po niya ay totoo po, at alam ko po sa buhay ng lingkod ng Diyos, meron pong mangyayari po na himala po sa buhay ko. Naramdaman ko po na gumaan na po siya, na wala na po yung bukol. Nilusaw na po ni Lord. At yun po, di ba, sabi po ni tatay lagi na magpa-check up kayo, balik kayo sa doktor. Bumalik po ako. Chinek up po ulit ng doktor, wala na po yung bukol. Himala daw po talaga. Totoo po, sabi niya na mayroon pong himala, sabi po ng doktor. Gumaling po ako nang wala pong operasyon. Yan po yung pinagpapasalamat ko po ng sobra-sobra po sa buhay ng lingkod ng Diyos. Ngayon po ay hindi na po bumalik yung sakit ko na yun, na normal na po yung sa tiyan ko. Tapos monthly na rin po akong may menstruation po. Napakasaya po ng pakiramdam ko dahil po sa Panginoong Jesucristo na pinagaling po niya ako. Wala na po yung bukol, magaan na po ang lahat po sa akin. Na wala na pong pinoproblema po sa buhay. Masaya at maligaya siya sa dakilang himala na kanyang natanggap mula sa Panginoon sa kanyang patuloy na panunood sa turo't aral ng lingkod ng Diyos na si Apostol Renato D. Carillo. Ngunit hindi pa pala dito magwawakas ang pagsubok sa kanilang buhay dahil way back 2021 ay nagkasakit po ang asawa ko po na nervous breakdown. Ayun po na nanginginig po siya. Tapos pag yung mayroon siyang marinig na bagay, natatakot na lang siya. Nasaksak din po niya yung sarili niya at uminom din po siya ng lason. Talagang nawala po siya sa sarili po niya. Kaya napagastos po kami ng less than 100,000 sa ospital, at liban pa po doon yung mga gamot po na binibili po namin, araw-araw po yun. At sinabi po ng doktor na lifetime na rin po yung maintenance po niya. Pero dahil po sa patuloy po naming panunood ng mga turo't aral ng Lingkod ng Diyos via YouTube 24 hours, araw-araw, siya po ay pinagaling po ng ating Diyos na buhay. Ngayon po, di na po siya umiinom ng gamot, normal na po siya, naibalik na po yung dating isip po niya, na akala namin noon ng anak ko na di na siya gagaling. Napakabuti din po ng Diyos na ang asawa ko po ay nakakatuwang na po namin. Nakakapagtrabaho na rin po siya, ng maayos, nagtatricycle na rin po siya, nagdra-drive. Tunay nga na siya po ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. At hindi lamang dito nagtatapos ang paglago ng pag-asang sumibol sa pamilya ni Sister Marjorie, kundi ito ay patuloy na namunga sa kanilang buong pamilya dahil sa isang sekretong kanyang natuklasan
Sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ito. Magmula po nung napanood ko po si Tatay Apostol ay natuto po akong mag-tithes, magbigay po sa Lord. Na yung pag may na-receive po ako na 10 pesos, mga ganon, bigay ko po piso kay Lord. Doon po ako nagumpisa sa pagbibigay po at napatunayan ko po na sa konting binibigay ko po talagang ang Lord po ay pinapalitan po niya, sobra-sobra po. Kahit dumarating po yung time na yung pamilya ko po is, ayan, binabawalan ako magbigay kasi sabi nga po sa akin na pangkain na lang natin, ibibigay mo pa. Pero patuloy lang po ako kasi naniniwala po ako kay Tatay Apostol sa bawat sinasabi niya at sa Diyos po na bawat pagbibigay po ay aani ka ng siksik, liglig, umaapaw, walang sukat paglagyan. Pinamuhay ko po yung pagbibigay at ayun po, totoo po na sa bawat pagbibigay is talagang wala pong lugi, tubo lamang po. Bunga ng pagbibigay ko po sa gawain po ng Diyos through tithes and offerings, doon na po nagumpisa yung buhay po namin na talagang pinalawig po ng Diyos. Ngayon po ay ako po yung pinagkatiwalaan po ng Lord sa isang kantin po ng kilala pong hospital po ng Pangasinan po. Private hospital po yun. Yung hospital na yun, pumupunta doon mga mayayaman po talaga na mga pasyente po. Na tayo na po yung namamahala po sa lahat doon na sobra po yung blessing po ng Lord na wala na po tayong problema po sa buhay, na libre po lahat ng mga kakainin po natin. Ang asawa ko po, kasama ko na rin po siya doon sa kantin, na siya po yung tigaluto po, na yung po sabi po nila doon yung mga manager po doon, sobrang sarap daw po ng luto daw po namin. Kaya doon po sila pumupunta at yun po sa kahabagan po ni Lord at nagkakaroon din po tayo ng tauhan. Marami na po siyang binibigay na mga katuwang po. Ginawa po ng Diyos na magaan ang pagmamanage po namin sa kantin. At patuloy po ang pagbuhos po ng biyaya po sa amin. Binigyan na po kami ni Lord ng sasakyan na worth of, yung single po namin is nasa 100,000 din po yun. Bergman po yun eh. Yung, na hindi po namin siya binabayaran. Hindi po, wala pong kahirap-hirap na binigay po ng Lord sa amin. So, yung tricycle din po. At yung utang po ni mama ko po na 50,000 dun sa bahay namin, natubos na po siya. Dati po yung bahay po namin na kubo na pag umuulan po ay umakyat po kami, nilalagyan namin ng karton po kasi tumutulo po. At ngayon po ay napaayos na po namin. Matutulog po kami na alam po namin na hindi na po tutulo yung tubig. Payapa na po kaming matutulog. At naging caretaker din po ako ng isang bahay na yung nagmamay-ari po is nasa ibang bansa, na binibigyan din po kami ng pangailangan po dun sa bahay. Hindi na nga po namin yun natitirhan, tinitignan-tignan na lang namin kasi meron po kasi kaming bahay po na sarili. At sa kahabagan po ng Diyos ay nakapagtrabaho din po ako sa ibang bansa, gaya po ng Hong Kong, sa Macau. Nakasama ko po ang mga lingkod ng Diyos sa China po, na nalibot po namin yung mainland, na talagang open heaven na po yung buhay ko po. Ngayon, hindi na po siya kagaya ng dati. Tila isang rumaragasang tubig, bumuhos ang masaganang pagpapala sa pamilya ni Sister Marjorie, na parang ulan na hindi natitigil. Ang mga biyaya na hindi niya akalain noon na bigla na lamang dumating sa kanilang pamilya. At ako din po ay isa din pong manager sa personal collection, na kilala po yun dito sa bansang Pilipinas at maging abroad po. Meron po akong mga downlines na inahawakan din po at nagiging top 1
sa selling po sa buong Villasis, Pangasinan po. At yung nag-iisang anak ko po na lalaki ay scholar po siya sa kilalang private college school din po ng Pangasinan. Bali, scholar po siya sa school at scholar din po siya ng bayan. Kaya wala po kaming problema sa pagpapaaral po sa kanya. At ngayon nga po ay nag-OJT na po siya, graduating na po siya itong taon na ito bilang criminology po. Sila ngayon, buong pamilya, ay sama-sama at masayang naglilingkod sa Diyos na nagbigay ng pag-asa, kagalingan, kaligtasan at nag-uumapaw na biyaya at pagpapala sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, Alcala, Pangasinan Chapter. Sa kahabagan po ng Diyos, ang anak ko po na lalaki ay gagamit po ng Lord na as drummer sa church po. At ang asawa ko din po ay nagagamit din po ng Lord sa driving ministry po. Sa sundo po ng mga kapatid. Kung yung dati po, yung asawa ko po ay isa po siya sa persecutor ko po sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon po siya na po yung number 1 supporter po. Kagaanan at katuwang ko sa paglilingkod sa Panginoon. At kami po ng buo ko pong pamilya ay pinagaling, pinalaya, pinagpala at sama-sama po na naglilingkod sa Panginoon. Sa ngayon nga ay labis-labis ang pasasalamat ni Sister Marjorie sa Diyos at sa lingkod ng Diyos na si Apostle Renato D. Carillo na siyang ginamit ng Diyos upang ang lahat ng paghihirap at mga taon ng pasakit ay naging isang malabong alaala na lamang sa harap ng kasaganaan at kagalakang kanilang nakamtan. Bukod nga sa paglilingkod sa Panginoon sa kanilang bayan ay patuloy ding dumadalo sa bawat gawain ng ministeryo ang pamilya ni Sister Marjorie, lalong-lalo na sa nagaganap na taunang Living Like Jesus Family Camp na siyang lalong nagpapatibay, nagpapatatag at nagpapala sa kanilang buong pamilya. Kaya naman kung ikaw ay isa sa mga dumaranas ng parehong karanasan ni Sister Marjorie, isang pamilya na dumaranas ng matinding kahirapan, may mga pasanin sa buhay at nais ng matatag, pinagpala at malusog na pamilya, huwag mag-atubiling dumalo sa nalalapit na Living Like Jesus Family Camp 2025 na may temang Living in Christ Standard. Mga minamahal, gawing makabuluhan ang inyong holiday kasama ang inyong buong pamilya. Ito po ay gaganapin sa darating na April 17 to 19, 2025, Huwebes hanggang Sabado sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, God's Dwelling Place, kung saan ihahayag ng Diyos ang kanyang dakila, bago at buhay na regalo para sa bawat pamilya. Maging bahagi po tayo sa dakilang karanasang magpapalalim ng inyong pananampalataya, pagmamahalan at ugnayan bilang isang pamilya. Isang hakbang sa pamumuhay sa dakilang pamantayan ng Panginoong Hesukristo. Ito po si Glyza Bariso para sa Victorious News Special.